kapayapaan mga pamana. Mga pamana, nakaranas na ba kayo na kailangan yung pumili sa pagitan ng tama at mali? Halimbawa, may nakita kayong pera sa sahig at walang nakakakita. Ano ang gagawin nyo? Ngayon, pakinggan natin ang tatlong kwento ng magkakaibigan na si Sandra, Meshach at Abednego. Kung paano sila hinarap sa napakahirap na pagsubok. Kung susunod ba sila sa utos ng hari o mananatiling tapat sa utos ng Diyos. Kahit may banta ng naglalagablab na apoy, hindi sila natakot na sundin ng tama. Handa na ba kayong alamin ang kwento nila at paano sila tinulungan ng Diyos dahil sa kanilang katapatan? Tara at sabay-sabay nating alamin ang kwento mula sa Biblia na may pamagat na ang katapatan ni Sandra, Meshach at Abednego. Sa panahon ng mga Israel, si Haring Nabucodonosor ay nagpagawa ng napakalaking gintong rebulto. Inutusan niya ang lahat ng mga tao sa kaharian na sambahin ito bilang tanda ng kanilang pagsunod sa hari. Ipinag-uutos ko na kapag narinig ninyo ang tugtog ng mga instrumento, dapat kayong yumuko at sumamba sa gintong rebultong ito. Ang sinumang hindi susunod ay ihahagis sa naglalagablab na pugon. Isang malakas na tinig ang narinig. Narinig ninyo ang utos ng hari. Yumuko at sumamba kapag tumugtog ang musika. Tumugtog ang musika. Lahat ay yumuyuko, maliban kina Sadrach, Meshach at Abednego. Mahal na hari, may tatlong lalaki na hindi sumusunod sa iyong utos. Sina Sadrach, Meshach at Abednego po. Hindi nila sinasamba ang iyong rebulto. Nagalit si Nabucodonosor at ipinag-utos na dalhin sa kanya sina Sadrach, Meshach at Abednego. Totoo bang hindi ninyo sinasamba ang aking rebulto? Bibigyan ko kayo ng isa pang pagkakataon. Ngunit kung hindi kayo susunod, ihahagis ko kayo sa naglalagablab na pugon. Sina Sadrach, Meshach at Abednego ay nagsisagot, Mahal na hari, hindi na po namin kailangang ipagtanggol ang aming sarili. Ang Diyos na aming pinaglilingkuran ay kayang magligtas sa amin mula sa apoy. Ngunit kahit hindi niya kami iligtas, hindi pa rin kami sasamba sa rebulto. Mananatili kaming tapat sa Diyos. Ipinakita ni Sadrach, Meshach at Abednego ang kanilang matibay na katapatan sa Diyos. Hindi sila natakot kahit alam nilang maaari silang mamatay. Galit na galit si Haring Nabucodonosor dahil sa sinabi ni Sadrach, Meshach at Abednego. Painitin ang pugon ng 7 beses na mas mainit kaysa dati. Nag-utos siya sa ilang malalakas na kawal na gapusin at ihagis sa pugon ang 3. Napakainit ng apoy, kaya maging ang mga kawal na naghagis sa kanila ay nasunog. Si Nabucodonosor ay labis na nagtataka at tumindig na madali. Hindi ba 3 lalaki ang inihagis natin sa apoy? Bakit 4 ang nakikita ko? Ang ika-4 ay parang isang sugo ng Diyos. Hindi sila nasusunog. Makikita sina Sadrach, Meshach at Abednego na naglalakad sa loob ng apoy kasama ang ika-4 na tao. Wala ni isang bahagi sa kanilang katawan ang napinsala. Hindi man lamang sila nag-amoy na parang nasusunog. Si Nabucodonosor ay nagsalita. Purihin ang Diyos ni Sadrach, Meshach at Abednego. Nagpadala siya ng kanyang anghel upang iligtas ang kanyang mga lingkod na nagtiwala at nanatiling tapat sa kanya. At dito nagtatapos ang ating kwento sa araw na ito. Narito ang mga aral na dapat nating matutunan. Una, manatili tayong tapat sa Diyos sa lahat ng panahon. Ang kwento ni Sandra,
Mesak at Abednego ay nagturo sa atin ng kahalagan ng katapatan. Kahit may banta, pagsubok o takot, pinili nilang maging tapat sa Diyos. Dahil sa kanilang katapatan at pananampalataya, naranasan nila ang pagliligtas at pagpapala ng Diyos. Pangalawa, ang pagiging tapat ay paggawa ng tama kahit mahirap o kahit walang nakikita. Halimbawa, sa pagsusulit, nakita ng isang bata na ang kanyang mga kaklase ay nangongopya. Kahit alam niyang mas madali ring mangopya upang makakuha ng mataas na marka, pinili niyang sagutin ang pagsusulit ng mag-isa at maging tapat. Tulad ni Sandrach, Mesak at Abednego, maaari tayong maging tapat sa Diyos sa pamamagitan ng pagsasabi ng totoo, paggawa ng tama at pagsunod sa Kanya sa pang-araw-araw. Activity 1, tapat ka ba? Game. Ang bawat bata ay bibigyan ng sitwasyon na babasahin at sasagutin kung ano ang gagawin. Una, nakakita ka ng perang hindi sa iyo. Ano ang gagawin mo? Pangalawa, pinayuhan ka ng mga kaibigan mong magsinungaling sa guro. Susunod ka ba? At pangatlo, ikaw lang ang hindi nandaya sa isang laro. Ano ang gagawin mo? Activity 2, apoy ng katapatan. Mga kagamitan, colored paper, pula, kahel, dilaw, gunting, pandikit, pentel pen o Crayola. Una, gumupit ng hugis apoy mula sa colored paper. Pangalawa, sa bawat apoy, isulat sa isang paraan kung paano maging tapat sa Diyos, sa magulang at sa paaralan. Pangalawa, idikit ang mga apoy sa isang malinis na kartolina na may pamagat na apoy ng katapatan. Para naman sa ating memory verse, be faithful until death. Revelation chapter 2, verse 10. Hanggang dito na lamang mga pamana. Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli, Miss Pa!